mahimuan natin kag ma-finalize no ang mga ginapangihimo natin nga mga plano kag iba pa no nga mga kinatipon natin nga mga information, especially ang mga inventory bla mga building kadya kag mga high-rise structure natin ro dya, including of course ang mga high density population nga mga area natin, pareho ka mga terminal, mga plaza nga dya, mga malls, kag iba pa nga mga convergence area nga duro ang mga katawhan kay dya ang mga area nga dya in kaso nga maka-experience kita kang baskag nga mga paglinog nga dya mo dya ang mga structures nga pwede makatuga kang mga halit no sa atin nga mga katawhan nga rodyan. So far may initial rin kita nga mga mapping but wala natapos dya. Tingid may mga challenges kita nga na-encounter during the process no kang atin nga paghimo kang diyang mga pag-audit kag inventory. Kay kinahanglan ka dyan collaborative no, kinahanglan may mga ahensya nga magbulig gikan natin, especially ang sa radyang karang lead natin amo ang Department of Public Works and Highways. Kinahanglan may tao gid sandaran nga dedicate nga may specialization pareho mga structural engineer kay hindi lain dyan specialization no ang mga determine kang structural integrity kang sangka o soundness kang mga building nga o kung high-rise structure. So mo dyan no ang kinahanglan natin gid nga imawan naman na mapungkuan namin dyan pareho ka Bureau of Fire Protection sa fire safety naman ra kag implementation kang fire code ang atin nga mga municipal local government units no kinahanglan bahal gid ang andang partisipasyon man kadya, especially nga sanda naga-issue kang mga building permits kag sanda no ang tagiya kang kang ang ura wati saklaw o kun coverage no nga bahal ang probinsya with regards na sa mga building kadya kay diyan gid sa municipal level no, especially ang pagdetermine sa building code nga kay tungod nga sanda ang naga-issue kang mga building permit. So kinahanglan mapatuman natin kag malantaw ka eksakto ang mga potential no nga mga building nga maguba in kaso nga may bahal nga paglinog. So ang atin nga ginhimo mostly mga government, provincial government offices, pareho kang Baguo Kapitolyo, daan nga Kapitolyo, kag mga simbahan no pareho sa anini nga nagakandak man kita ka mga initial assessment with regard sa possible nga impact no kang linog. Kag amo lang ra no ura kita nakapadayon gid kay ang saraman nga challenge nga nakita natin sa mga private nga mga building owners. Tungod gani nga ang iba hesitant nga magtudro man gid ka information kag ang iba hindi magtudro ka access sa mga building nga malantaw. So kinahanglan natin kada ang ating recommendation kag amo man diya ipasaka natin sa higher council na kinahanglan may mga policy sanda o guidelines nga ipapanaog para ma-implement or basis kang diyang mga policy man for implementation kang mga local government units natin. Kay mas mayad nga halin sa babaw ang mga direktiba man nga may kita no may basis kita gid kay tingid gani nga collaborative ang may convergence of resources no ang kinahanglan diyan o specialization or expertise kang diyang paghimo no kang mga auditing kag inventory kang mga building nga para ma-determine natin kag ma-integrate sa atin sa risk map natin. No, kaya ang purpose naman rodya sa province na kay may amon nga GIS generated nga mga population density, i-integrate naman kag na-identify naman ang mga critical infrastructure rodya sa province. Integrate naman natin diyan ang mga buildings nga diyan sa especially sa mga for example rodya sa San Jose kay rodya halos makita mo mga tag-as nga building no. May mga areas of concern kita tingid nga duro man rodya ang mga convergence area nga nagatripo ng mga tao rodya sa San Jose. So mo diya nga we have to make this also to hasten the the procedure kag siguro sa pag hinunaanan ko kaya sa region kay we're preparing nga mahimo kasulat para nga matigayon dayon dia kag mahimuan no
kang mga policy sa ginambal ko kay mostly dyan mga regional offices, national government offices So hindi saklaw kang LGU ang andagid nga pinaka main mandate no function. So mas mayad nga sa higher office nanda mahalin. And possibly dyan gid sa regional DRRM council o kung sa national DRRM council mahalin ang diyang mga guidelines and policies. Kay atin ro dyan gina-implement pa natin ang mga local no nga mga policies. So dyan sara mo ang lantawon natin ang provincial ordinance kang organization kang disaster control group sa mga establishmento. So lantawon natin kung sino nga mga establishmento ang nakatuman kang diyang mga layi natin no kay tingid nga provincial ordinance ya, provincial nga layi ya kinahanglan na patuman natin no. Kag padayuno natin no ang mga drills, information education campaign nga naumpisahan natin. Kag of course ang tinagkan natin liwan kag makipag-unanan man sa Department of Science and Technology PBOX with regard sa mga gin-install nanda nga mga seismometer o seismograph kag mga sensor no sa mga munisipyo kag ang mga warning device nga gin-install man nanda especially sa tsunami no nga warning device so diyan sa Ninii kag diyan sa Sarado diyan sa Kulasi no kung functional man dia kag ready gid man no nga makasabat no in kaso nga may diyan nga may baskog nga linog kag maka-generate kang sangka tsunami, local tsunami. So mora no ang mga sara natin nga mga ang iba nga mga activities nga ginahimo natin kag likewise i-finalize gid natin ang mga identification kang evacuation sa areas. So ang area ta na dya because we are addressing earthquake effect no. Hindi pwede kita nga mag-evacuate diyan sa mga building kay mura sara nga ginabantayan natin nga maapektuhan. So kinahanglan may open field kita, mura mga evacuation areas nga ma-identify pagin natin aside sa na-identified natin nga Binirayan sports complex diyan sa atin nga football field nga ra kag likewise diyan sa General Pulion sa kampo kang army no nga area kurin nga lapad man ro diyan kag may number nga maka-accommodate no kay kaso nga may diyan gid man nga mga evacuation kag likewise ang atin nga pag silo no kang mga critical facility for example ka hospital natin kinahanglan ma-identify dia kang hospital din ang alternate nga area nanda in kaso nga affected no ang atin nga mga building kang hospital natin nga hindi pwede no nga masedlan kang mga pasyente no in kaso nga may bahal nga linog. So amo dia ang mga concern natin nga actually schedule naman ang pagkahinunaanon naman with regards just sa mga epekto possible impact ang earthquake. Kay dia ura natin ginaturek dia nga hindi matabo posible nga matabo tungod nga may history ang antike kag rodyan ang atin nga mga triggers no kang mga linog sa rapid ka natin no pareho ka West Panay Fault kag ang Negros Trench collision zone no kang diyang Negros Trench kag ang Mindoro Tablas Trench no nga kung magulag man dia makatuga man no kang bahal nga linog kag of course base nga according sa PBOX base makatuga kang local tsunami. So mo diyan no ang ginabantayan natin kag of course may mga pareho kang mga kaugatan natin may mga sanga-sanga pa dia pareho diyan sa Valderrama no bahal identified ang fault line ro diyan kag mayro diyan man sa Pandan nga identified nga fault line. So duro pa diyan no nga mga ginatunan kang PBOX base may mga blind faults pa ro diyan in kaso nga mag-trigger diyan no kang mga baskog nga paglinog so at least may pagpanghanda kita kag aware inform ang mga katawhan natin para mahambal man natin nga malimit natin o kung ma-prevent no ang mga kasualidad kag of course makahimo kita kang capacity building man sa diyang mga possible no impact kay badlay guwata na dia kung nakita ninyo ang impact sa Myanmar no mga search and rescue road to mabadlay kung ra kauti kapasidad so earthquake hindi may lagi kung makaabot ang mga ayuda nga ra so sa first impact na kara amura nga ginatigayon ginaten man nga within 72 hours or 3 days may diyan nga
masustain no kang aten nga mga community sa anday kasarang ang effect no kang sangka halit no. Linog man ra o iba pa nga mga halit. At least no sa 3 days ra base nga mag-abot man ang mga ayuda pero at least ma-maintain natin o ma-sustain natin ang survivability natin without any help from the outside no atin nga kasarang. So mura nga ura man kita bakit man kita alarmist o kon prepare no but mas mayad nga maganda gyud man kita no. Regard man sa atin earthquake preparedness no aware lang kita nga ang antike susceptible kita o pwede kita maigo no kang mga paglinog nga dia. That's why no kung may mga drills o kung may mga irekuton o kung may mga advisory nga ginatudro no ang atin nga gobyerno o mga ehensya tumanon lang natin kag mag-participate kita sa mga drills kay dia purpose na kadya para nga malikawan natin no ang mga mahalitan kita kag manging kaswalidad kita sa mga diyang mga paglinog kag kung pwede no makipaghinunanan sa atin mga local DRRMO kung sa diin no matirek nanda mga hazard map ro diyan kung sa diin posible nga patindagan kang balay o mga development nga mga structures ro diyan nga marayo sa mga fault line o sa possible nga mga pagguho o kung iba pa nga mga epekto no mga liquefaction nga dia nga mga epekto dia kang mga linog. So kung pwede no ang atin nga tanan man halos may mga cellphone kita gamitin natin yang app no kang P-Box gin-design kang P-Box para manaan natin kung ano ang mga kahalitan nga pwede nga mag-igo sa atin mga panimalay o sa atin nga area no amo dia ang atin nga hazardhunter.ph no nga app nga gin-design kang P-Box para sa risk assessment makabulig dia kang bahel kag pwede ninyo dia ma-download libre dia kag pwede ninyo nga mabasihan kung may mga ginapahimo kamo nga mga development project o kung anuman nga mga struktura diyan sa inyong mga kalupaan. Again, hazardhunter.ph nga app dia nga gin-design kang P-Box nga pwede ninyo ma-download.